Good morning! Sorry. Happy Saturday, guys! And thank God it's Saturday! Ayan. Nagsalamin ako ngayon kasi sumakasakit yung ulo ko kagabi pa hinilot ni Heinz. Pero ngayon, nagsalamin ako, okay na, baka kulang lang talaga. Kasi hindi ko na ito nasusuot. Ilang days na, diba? So, bumabalik na naman yung sakit ng ulo ko. Dapat kasi lagi ko itong suot kasi diba may astigmatism ako. Pero ngayon, medyo okay na. Maya-maya maliligo na ako, 10 o'clock na. Kasi nga, pupunta kami doon sa meet and greet ni That's Heart. And punta daw si Michelle D. So, excited na ako. Sana makapagpa-picture kami sa kanila. Sana makalapit kami. Para makapagpa-picture and mag-hi. Makikita kami nila si Krija, si Mami Pai ata pupuntahin, sila Abby, sila Sis Ona, si Carrie daw, hindi daw sure. Tapos sila Ate Mai, wala, hindi daw sila Kuya Jan, wala. Yata. Tapos, yun lang, and maraming salamat sa mga nag-message sa akin. So, ayan, yun lang. And, sige na guys, maliligo muna ako kasi mag-aayos pa ako. Susuotin ko pala yung yung bigay sa akin ni Ate Lovely. Tsaka, yung bigay ni Beb Jaja na palda. Yata, dati pa yun yung meet and greet pa ata. Last year pa yun. So, susuotin ko sila. So, later na lang! Hi guys! Ayan, kotse na ako. Thank you, Krija. Niregister na ako kasi nga ang sakit na ulo ko kanina and late na ako nag-ayos. Naglaba pa ako ng konti kasi nga kailangan ni Heinz yung t-shirt niya. Hindi niya napalaba kahapon. Tapos, yun, kaya super, 11:30 na, hindi pa ako makain. Siguro sabay-sabay na lang kami nila, Krija. And super excited na ako ma-meet si That's Heart. Sana makapagpa-picture ako sa kanya. And mapag-greet ko si Beb Maria. So, ayan. And, sige guys, magdadrive muna ako, madalian na, and buti na lang may shortcut dito, so mabilis na yung biyahe. Ayan, dito na ako ngayon sa may Daang Hari. And malapit na ako. Grabe yung biyahe ko, imagine niyo 15 minutes lang. Dito na ako. Dito naman may event na free so for something doon. So, nasa Stalkers daw sila. Punta na ako doon. Ayan. Talang hanapin ko lang sila. Parang nakita ko na. Hi guys! Dito kami sa Stalkers. Kasama ko si Krija. And yung hobby niya. Dito rin ako magla-lunch. Yun ako natuloy dun sa may mulito kasi sabi ko mag-ride sinabox ako. Kaya lang, dito na lang para hindi rin masyadong mainit kasi maglalakad pa ako eh. Sobrang init na. So, 2 p.m. daw babalik, no? 2 p.m. So, 2 hours pa pala kaming maglalakad-lakad. Eh, wala lang. Hintay na lang namin 2 hours pa. Sana, hindi na pupunta si Sis Ona kasi may meeting daw sila. Pero, ito pala yung order ko, 1-piece chicken. Ito yung gravy nila. Marami-rami naman yung gravy nila with iced tea. 118 yata siya. So, pwede na. Ayan, kakatapos ko lang kumain. Yung chicken nila dito, yung breadings, parang sa yung, yung crispy fry, yun ba yun? Ayun, parang ganyan lasa na. Pero feeling ko nga, since Stalkers Burger Cafe siya, mas talagang specialty nila is burger talaga. Pero yung chicken, sakto lang din. Pero siguro the best talaga yung burger. Siguro next time tatry ko yung burger kapag kasama ko si Heinz. Baya nakakahiya. Itatreat pa nila ako. Thank you so much. Thanks. Mamaya na kami magpipicturean kasi ang pangit nung namin kakatapos. Dapat pala picture tayo bago tayo kumain. No? Gutom na eh. Mamaya na lang. Nagtatsaga magantay. Uy, parang nagpaparinig ka naman kaya. Grabe, ang dami ng tao. Oh my goodness. Ang sexy naman nun. Hala! Ang daming ang tao. Silip lang muna tayo. Anyway, ayan. Sobrang excited na ako. Andyan daw sila Sage, tsaka sila Joyce. Mamimit ko na sila. Grabe, super daming tao na. Bye! Mamaya na lang.
Kanina nandun pa ako sa pinakaunahan. Andun na si Seo. Ang ganda ni ni Bella. Saan? Oo nga no, pretty niya. Kahit ayun si Joyce. Hindi ko wala. Anong yung ulit? Hindi ko pala na. Marjo ako. Marjo. Hi! Ito wala si Mother. Ay, huwag na pa eh. Friend ko pala si Green. LJ. Hi LJ! And yung friend. Hi. Best friend na! May camera eh na. Kaya mabalik na ulit kami. Natatans ako. Nakita ko sila stage tsaka sila John. Ito si Christian. Dito, saan ba yung last na pila? Ay, ang lambot. Glossy? Glossy. Glossy naman siya. Yun pala. Ito yung bago din ng Revlon. 350 na lang pala siya. Dating 625. Pati yung pig natin. Nag-50 sila? Yun yan, super daming. Kaya nakaharang eh. Hanggang dito yung pila. Ayan guys, 3 o'clock pa daw yung mga walk-in. So, nakalimutan ko pala magbayad ng bills ngayon kasi yung mapuputulan ba agad? Nakalimutan ko kasi envelope ko eh. Signal ko sa 25 ngayon. Wala bang... 25 dapat bayaran eh. Wala pa na. Hindi. Ngayon pa lang yung niya, dapat kong bayaran. Ilang days ba yun? Kasi meron dito, sayang mo. Siguro. Hindi, bukas na lang kasi nasa kotse na ako. Tinamad na akong bumalik. Magbayad sana ako Meralco tsaka Signal. Nagmadali kasi ako, nahiya na ako. Buti nga, pinaregister ako ni Krisha eh. Pero kami lipstick ko. Pupunta na kami ngayon sa Starbucks kasi 3 o'clock pa naman yung stop namin. So, Si Maymay. Maymay pala. Hello vlog! Hello vlog talaga. Ganda niya na. Maymay. Kamusta? Ang ganda-ganda nila sa person. Hello. Nanonood ako sa kanya. Ako rin. Si Bea. Photo mo ka, Barbie. Picture tayo in lang. Ayan, girl. Sige, Bea. Sabi ka Bea. Hello, Debbie Hines Vlogs. Yes, I do watch her vlogs. Thank you so much! Picture tapos ko na yan. Super, nakakatawa. Thank you so much, Rhea. Nice meeting you. Nice to meet you. Alis na daw sila. So, buti na lang naabot. Sakto, alis natin! Joy, super thank you. Thank you rin. I love you. Hi, kasi Tin. Super nakakatawa. Nagulat ako. Ano ba lang ka? Abby po. Abby. And Hiro. Hi! Grabe, sakto yung pag-akyat namin kasi dun sila Say, sila Joyce, and Bea. Sobrang ganda, grabe. Starstruck ang big fan mode. Nakaka-starstruck si Miss Debbie. Love niya. Maiba talaga yung pagmamahal niya sa akin eh. So, ayun, super nakakatuwa lang. And antay ko, share vlogs! Hindi ko mag-hi sa vlog ko. Hi! Oh my God, Pao! Hi, Pao! Hello! Oh my God, ano yung vlog? Natuwa ako. Kasi pinapanood ko yung vlog mo. Thank you! Nice to meet you! Ay! Halos masabay ko pala siya. Anong channel mo? Marjo Ishibashi. Ayan. Sure siya. Japanese kasi. Okay. Hi! Ayan, dito na. Magpapafollow daw siya sa Instagram. Ayan, dito na kami nakapila. Konti na lang mamimit na namin si Heart. Ayan. Yung sa BDJ box pa. Ayan, dito na kami ngayon sa loob. Hindi ko na makita si Ana Victorinos. Kaya 10 minutes na lang. Okay. Wala na sila, Ana Victorino. Sayang. Ayan, ito na sa picture na kami. Uminom muna siya ng water yata. Break time. My God. Ito na siya ulit. Super pretty. Ayan, lapit na kami. Hi! Maria. Hi, Maria. And lovely. Maria and lovely. Ayan. Pinapasa lang sa akin yung files. Bye! Thank you so much sa lunch.
kayo? Saan kayo? Ay, yung ano, picture! Ay, wait lang. Wala pa. Ay, nagasan pa pala kami ng ano. Napag-greet ko lang si Sis Maria and si Ate Lovely, syempre kasi si Ate Lovely nag-recommend sa akin kay That's Hard. So, yun lang. Kasi may pa pala. May pala es. Ha? May palaes? Hi! Sayang wala ka dito. Feeling close. Yan, umorder ulit ako sa Auntie Ans. And nakikicharge din ako. Tapos magsisimba ako. Ako lang pala magsisimba kasi late uwi si Heinz ngayon dahil may event din yung Kidzania. Tingin ko next time. Ayan, hi guys! Ayan, so yan. Nag-vlog pala siya, guys. And brother niya. Hello po. Ayan, si Iro. Nagbabating muna kami dito kami sa ano ba yan? Magbablog na. Magbablog na yun para si Krisha. Ayan, ayan. Anong name mo? May ako na lang sabi. Send mo na lang sa akin yung link mo. Ayan. Hi guys, ayan 6 o'clock na. Pupunta na kami ng ano. Ay, hanggang doon lang pala kasi ako kailangan ko na umalis kasi 7 o'clock yung simba. So, mag-isa lang ako. Si Heinz, antayin ko na lang. Ayan, kumakain sila ng potato corn. Guys, nag-bonding kami ng mga ilang minutes pa yun. Mga 1 hour din ata. Kasi nakapag-charge ako na full bat ako So, yun lang. Bye-bye guys! Bye guys! Thank you so much sa araw na to. Guys, grabe. Pag nakita niyo si Miss Debs, mapapawaw kayo, guys. Kung maniwala dyan. So, yung kiss niya po, totoong-totoo po, guys. Grabe. Oy, fake yan. Gluta yan. Nag-incheck kaya ako kanina. Umifect po agad, guys. Kanina lang. Joke lang. Bye po. So, yan, patunay sa'yo na hindi fake yung puti ko, ha? Super wow. Mapapawaw ka po. Ngayon, kapag kayo maniwala dyan, guys. Sige, guys. Andito na kami. Bye-bye. Parang nag-magic lang. Ang galing! Oh, dab. Hi guys, wait lang. Ayan, kotse na ako. Papunta na ako ng Festi. Tapos, magsisimba muna ako since si Heinz medyo late ngayon kasi may event ngayon sa Kidzania. So, medyo late siya. Tapos, sobrang happy ako, in-attach ako kasi nakilala ako nila Say and Sis Joyce. Kasi sabi ni Joyce, hinanap pa ni Sis Joyce si Heinz. So, natutuwa ako kasi nanonood daw sila ng vlog. And si Say, si Sis Bea, super ganda rin. As in, mukhang Barbie talaga siya. Ay, mukhang doll. Tapos parang ano, yun nga, nakilala lang ngayon lang kami nagkita ni rin ni Sis Bea. So, si Bea, I mean, hindi pa yata siya nakapanood ng vlog, pero si Say and si Joyce, grabe, super touch ako sa kanila. And magulat si Say nung sinabi na, si Debbie Heinz, touch ako na nakikita niya pala ako. And super, ako, fan mode ako kanina. Nag-chill ako kanina. Tapos kwentuhan, tapos picturean, grabe. Yung wala lang kaming picture na 4 kami nila. Say, nila, Sis Joyce, and ni Bea, kami 4. Pero okay lang. Hindi ako, pero si Sis Krisha nga, na na-guilty kasi nga, sila may picture, ako wala. Pero okay lang kasi may mga selfie naman. May mga selfie naman kami na, selfie ba tawag doon? May mga picture naman kami na dalawa. Kami ni Say, isa-isa. So, yun lang. Ang gulo ko. Super natatense talaga ako. Pero sobrang happy ako ngayon. And dami ko na-meet. And hi sa mga nag-approach sa akin kanina. Itag nyo ako sa picture natin. Or pa-PM nyo yung mga pictures natin. So, please lang. Antayin ko yung mga pictures. Yan. Grabe. Sobrang lang. So, sobrang masaya lang ako na marami ako na-meet ngayon. And thank you sa mga nag-approach sa akin at hindi kayo nahiya. Maraming salamat. And dapat pala, lagi ako naka-pink lipstick kapag lalabas ako para hindi ako mukhang mataray. Pero sobrang happy talaga ako kasi pinaka-natouch ako kasi nga nakilala ko nila Sis Joyce. Yung pagkakita pa lang namin, uy, Debbie! Parang close na kami.
So, yun lang guys. And sobrang happy lang talaga ako ngayong araw na to. Napaka-sulit naman ng araw. And napapasalamat talaga ako na marami ako nakikilala ngayon. And good vibes lang. So, yun lang guys. Ayan, medyo traffic palabas. Ito na ako sa Festi. 6:40 na. CR muna ako, tapos punta na ako sa church. Mayroong panahon sa pagtatrabaho at mayroon din namang panahon sa pagpapahinga. And that is the spirit behind Sabbath. Yun pong papapahinga. Ito po ay nanggaling sa Hebrew word, yung sa salitang Sabbath. Ang ibig sabihin ay simple lang. Rest. Not to open any passage in the scripture para patunayan sa inyong si Lord na hindi napapagod, because common sense dictates na si Lord na hindi napapagod. Amen. Every day, actually, even up to now, God is still working in our lives and in the lives of men at hindi siya napapagod. Okay? Ang Diyos ay walang kapagaran. Now, nung sinabi ng Bible that God rested on the 7th day, ang ibig sabihin po is natapos niya na in 6 days yung kanyang creation, and God saw everything and it was very good, and He cried, and God was actually singing with joy in His heart. Amen. It is as if it is finished. Natapos na yung paglikha sa lahat ng bagay sa langit at lupa. Thus, ang Sabbath ay nilikha. Sabi ron, Sabbath was made for men, not man for the Sabbath. Malaki po ang kaibahan pagka sinabi niyo ang Sabbath ay nilikha sa tao, at malaki yung kaibahan pag sinabi mo ang tao ay nilikha para sa Sabbath. Nakikita ko ba niyo yung pagkakaiba nun? Malaki po yun. Okay? Hindi tayo ang mag-fit in sa Sabbath, kundi yung Sabbath ang mag-fit in sa atin. We have to understand the spirit behind it, or else matutulad tayo sa ibang mga paniniwala na sa kanila, Sabado lang ang pwede na magsamba kay Lord. Amen? On the first place, nung ang Diyos ay sinabing nagpahinga kay God yun, nung binanggit na sa atin sa Exodus chapter 20 at saka doon sa may Exodus chapter 16, nung binanggit na yung pamamahinga, sa atin yun. Okay? Hindi lang para kay God yun, tayo yun for our God. Okay? Now, amen. Because God made it holy. Eh di ba, Pastor? Every day is a day of the Lord. Lahat naman ng araw ay ginawa ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Araw-araw ay gawa ng Diyos, pero yung ika-7th day, ang sabi, God made it holy. God blessed it, and God made it holy. Mayroong kaibahan doon sa rest day na yun ay tinakda ng Panginoon. And because it is holy, ibig sabihin nun, set apart. Sabihin nyo, set apart. Ibig sabihin ng set apart is ibinukutanging araw yun, okay, for the purpose of God. So God must be involved because God is a holy God, and because that day was made holy, God must be involved on that day. Amen. So, dahil po, nagkaroon na ng mga paniniwala ka dapat Sabado, pagkalinggo ka nag-worship kay Lord, hindi na yan. Okay? On the first place, dalawa pong aspetong nais kong pagdiinan dito. Okay? Pag sinabi pong rest is both physical and it's also spiritual. The fact is, ang rest na binabanggit ng Panginoon is a holistic kind of rest. Hindi lamang po yan isang bagay, holistic kind of rest. Nakasubok na ho ba kayo ay physically nagpahinga, pero ang isip ninyo hindi makapagpahinga? Yan. Pwede naka-steady ka, pero pag gising mo, pagod ka pa rin dahil puno-puno ng laman. There is a total rest. God created us for who we are. God rest, okay? First is to revere. And it talks our relationship with God. That involves our spirit to God. Worship. Second is to enjoy work. But the 7th day is a Sabbath, not do any work. You or your son or your daughter, your male servant ninyo, yung mga Israelites, take time para sa isa't isa. Basta isang tabi ko, take time sa kanyang kinang siya. Kayo ho ba ay nagdi-date? Do you still spend time together for you to grow in your relationship? If that is not happening, then your intimacy is being questioned. Because relationship will not grow automatically. You need to do something about it. You need to come together
Mag-date kayo, mag-usap kayo, mag-fellowship kayo para yung relationship ninyo ay lumago. Amen. Kung kailangan tayo bilang tao, kailangan natin yun, lalo ng mga mag-asawa, mas lalong kailangan natin yung sa Panginoon. Amen. Eh, Pastor, araw-araw nung muna ko nag-pray. Yes, I know that. So, pwede mo sabihin, Pastor, every day is a Sabbath day for me. Yes, that's already given. But God has commanded us to consider a day that is sacred wherein tayo ay nakafocus, nang iisipin natin is not the concern and cares of life, but our eyes are just focused on God, Him alone. And because if we don't magnify Him, our problem is the one that's being magnified. Sa buong linggo, wala akong nakikita kundi yung laki ng problema mo. Pero pagka dumarating yung araw ng linggo, and I'm not saying Sabbath day is just exclusively for a Sunday, but when you come to God in worship and you hear His Word, si Lord yung namamagnify. At pagka na-magnify si Lord, pagtingin mo sa problema mo, maliit na lang. Amen? Sa madaling salita, it changes your perspective. When you observe your Sabbath day, it changes your perspective. You see more of God than your problem. You see the bigness of Him who created us. Kasi tayo, mahilig pa naman tayo, yung problema sa opisina, minsan dinadala pa sa loob ng bahay. Tama? Alam ng Diyos at kabisado ng Diyos, because of man's fallen nature, we have the tendency to revert back to a slave mentality. Laging trabaho. Kasi yung computer, inuuwi pa. Para sa bahay magtrabaho yung mga unfinished work. Na wala ng time sa family. Now, sabi sa Deuteronomy, na kami magpapala sa buhay. Na yung pamilya mo ipagpapala sa iyo. Hindi mo na ma-appreciate yung ginagawa ng mga mahal mo sa buhay sa loob ng yung tahanan because ang nasa isip mo pa rin ay trabaho o mga problema. Amen. That's why kapag dating ang araw ng iyong pamamahinga, alalahanin mo si Lord, alalahanin mo lahat ng bagay na Kanyang ginawa sa iyong buhay, magbabago ang pananaw mo. Amen. You will see that there is hope. You'll see that there is solution to problem. Lalago ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya sa atin ng Panginoon. Amen. Papalad nga po tayo sa ating panahon ngayon. Yung iba sa inyo, 1.5 day ang day off ninyo. Amen. Yung iba sa inyo, ang pahinga nyo is 2 days. Sabado at saka linggo. Praise God for that. You have more opportunities. Tandaan po niyo, dalawa po yung diwa na sinasabi ko natin dito. It's a literal physical rest. And at the same time, it is also spiritual. Pwede mong pagsabayin yun isang araw, pwede rin ang paghiwalayin mo. It's the spirit behind the Sabbath day. It's not the legalistic way of seeing it. This day is holy to your strength. Sabi mo sa katabi mo, the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. Hindi ho masama na minsan ipapamper mo yung sarili mo. Correct. Kayong family, gusto nyo, kung meron ka namang pera, nakaipo ka, kahit kumain kayo sa magandang restaurant. Amen. Pag-ipunan mo, pagandaan mo, misa magbakasyon kayo, pumunta kayo ng mura, kahit sa mura lang, sa Boracay, ganyan. Mura ba ron? Okay. Depende yun sa inyo eh. I don't know your status, your finances, but it's not the amount of money that you have. As I said, look at the spirit behind it. Kung sa'yo yung pagkain at pagpuhog sa bola-bola, yun ang pinakamahal mabibili mo, di-enjoyin mo na. Amen? Pwede mong enjoyin yung napakaraming buffet. Okay, yung pagkain sa buffet, pwede mong enjoyin siya if you have the money. Kung wala naman, pwede ka rin maging masaya kahit 1 piece of chicken joy lang. Amen? You take the spirit of the Sabbath day, you rest, you enjoy, you connect with God. Amen? Praise God. Ayaw mo pagdating mo ng bahay, pati si Murin, nasisipa mo, aalas ka na. Laging negative yung pananaw mo sa buhay. Kasi pagod ka, may problema ka, mainit ka ng iyong ulo, hindi ka pwedeng biruin. Kahit na nakatulog ka, pag-gising mo, parang pag-tingin mo, pagod ka pa rin. Hindi ho yun yung klase ng buhay. Gusto ng Panginoon, Jesus Christ came to give life and have it more abundantly. Amen. Ang kalakasan po natin, wala akong sita. Numero lang yun. Ang tunay na kapahingahan natin, kalakasan natin ay nanggagaling
kay Lord. Sabi ni Spurgeon, is as needful to the mind as sleep to the body. Ibig sabihin po ng repose is kapayapaan ng isip. Hi guys, and tapos na yung service. So, kung napakinggan nyo yung message, sabi nga talaga importante na nagsisimba talaga tayo para rin ma-refresh din tayo and maalala natin si God, diba? So, ang dami ko natutunan. Saka ang laki talagang bagay kapag nagsisimba tayo. Ano ba naman yung isang oras sa isang araw, diba? So, ayun, papunta na ako sa Shopwise. Bibili ako nung ang tawag ito? Yung binibili ko na parang champoy, kiamoy na seedless. So, sana maabot ako pang bukas. Ang ganda, oh. Sana maabutan ko pa. Ayun, hanggang 9 o'clock daw sila. Kape available dito. Ayan, dahil gabi na, magsasomay lang ako. Ayan, habang inaantay si Heinz. Hi guys! Grabe, na-haggard ako sa traffic kasi 1 AM na. Naumalis kami dun sa may Jollibee Madrigal ng 11 yata. Imagine niyo, ngayon lang kami nakauwi. Tapos, yun lang. And hindi ko na mapapakita si Heinz ngayon sa vlog kasi nasa CR na siya ngayon. And lowbat ako kanina. Tapos, end ko na yung vlog ko para may edit ko na rin. Bukas na lang siya makikita. Bukas na lang. And sobrang happy talaga ako and natouch ako ngayong araw na to. Lalo na rin sa mga nag-approach sa akin kanina. Hindi ko kayo maisa-isa. Pero maraming salamat. Sana matag niyo ako sa picture. Sa picture natin. And nakakatuwa. Tapos, wala lang. I feel so blessed talaga. And I really thank God. Ay, 3K na pala. 3,004 na yung subscribers namin. Maraming salamat. Hindi ko akalain na aabot ako sa ganito. Kasi dati parang trip-trip lang. Alam niyo yun. Parang hindi ko alam na magugustuhan niyo ako. And alam ko, sabi ko nga na may purpose si God kung bakit ako ando dito. So, go lang ng go. Basta maraming salamat talaga, guys. Sobrang natatouch ako kapag lagi kayong nagpi-PM sa akin. And talaga good morning kayo. Tapos kinahamusta nyo ako. And yung mga sabi ko nga sa post ko, sa page ko, tsaka sa Instagram ko, yung mga silent viewer na talagang hindi daw sila pala comment. Pero nagpi-PM sila sa akin ngayon para lang iparating yung support nila. Grabe, sobrang na-appreciate ko. Maraming salamat sa inyo. And basta wala na akong masabi ko, hindi maraming salamat ko, hindi rin dahil sa inyo. Siguro, hindi rin ako gaganahan or hindi rin ako aabot sa 3K. Tuwan-tuwa na ako kasi maka 3K subscribers, talagang parang hindi ko ma-explain yung pakiramdam ko kasi syempre parang nadadamihan na rin ako doon eh. Kaya natutuwa ako kasi ibig sabihin talagang yung 3K na yun na nakasubscribe. Ibig sabihin, supportado nyo talaga ako. Maraming salamat and huwag kayong mag-alala. Pinapangako ko sa inyo na hindi ako magbabago kahit ano bang mangyari. I mean, mag-reply ako kahit padami yung nagpi-PM sa akin ngayon, guys. Talagang lahat gagawin ko para ma-replyan kayo kasi marami rin nagsasabi na sana wag ako magbago. Wala rin dahilan para magbago ako dahil alam ko kung hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon din dito sa YouTube. Hindi ako magtatagal kung wala rin kayo. Kaya maraming salamat sa inyo, guys. And sobrang masaya talaga ako. Basta lahat ng kaya kong i-share o kung ano man, i-share ko, guys. So, basta maraming salamat. Pagod na rin ako. Hindi na rin ako makapag-isip. Super hangers na naman ako. But maraming salamat. I love you, guys. Alam niyo kung sino kayo. Basta yun lang. Go lang ng go. Thanks! Maraming salamat. Ay, yung suot ko pala, hindi ako nakapag-OOTD, sayang. Pero bigay ito sa akin ni Ate Lovely. And yung skirt ko is from Beb Jaja. Yung binigay niya sa akin na dati. So, hindi ko napapakita. And sobrang pagod na ako. Alam niyo na rin kapag manual yung car, ang hirap kapag traffic kasi lagi kang first gear. Siyempre si Heinz pagod na. So, ganun talaga ang life. Pero kaya yan. Sige guys, thank you for watching. Bukas na lang.